Magandang umaga, mag-alas 12 na po. I-play po na natin yung ating ating kanta. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa... Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Romuald Valerio, good day po. Dr. Kausing, sorry, waiting here to listen. Salamat po. Rich Line, dirigin po Dr. Dr. Sobrang napakalungkot nangyari sa bansa. Pataas na naman po gasolin dito sa US. Marilyn Mondok, sila Dr. To. Tuloy po, ingat lagi. Rich Line. Salamat po sa mga vlogs. Activate po ako sa mga balita. Pinasalamat din po. Bienvenido Ricotillo. Gusto ko, Rubin. Tumatagal, hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakapi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambon. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama. Greening Hindi lahat City, Baby Sara na lang, pag-asa ng bayan. ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, sa taong bayan nagkatayo hanggang dulo ang paninindigan. Disitoy, Tagamura, good day. Okay.
Okay, let us now start. Ganito po yan ang problema natin. Nakalimutan na talaga itong flood control projects. Buti na lang at nagkaroon ng oral argument sa Supreme Court. At inutusan pala ng Supreme Court ang Office of the Solicitor General na magsumite ng records ng Bicameral Conference Committee. Kasi nakita ng Supreme Court Justices na napakalaki masyado yung pundo na nilagak sa unprogrammed appropriations. At yung unprogrammed appropriations po, ito po yung nilagay nila sa budget na walang pondo. Kaya tinawag na unprogrammed appropriations. Pero bakit walang pondo? Bakit nilagay? Ito na nga po. May mga magic-magic na ginagawa si Bongbong Marcos. Pati ang kapinsan niya na si Romualdez ang kanyang kakutsaba. Kasama sa kakutsaba nila ay siyempre yung Senate President na si Chis Escudero noon. At siyempre ang chairman ng Appropriations Committee sa House of Representatives na si Saldico. At yung counterpart naman ni Saldico na chairman sa Finance Committee ng Senado na si Grace po nung bandang huli. Pero bago si Grace po, ito po yun si Sani Angara. So in other words, during the terms of offices of these four-mentioned gentlemen plus BBM, dito po sa time nito na nagkaroon ng malaking unprogrammed appropriations. Bakit malaki? Hindi natin alam. Pero at least, nakita ng Supreme Court, pasalamat po tayo at nagsampa ng kaso si dating Senador Coco Pimentel, kasama niya si Congressman Ed Silagman. Nagsampa rin ng kaso si Congressman Egay Rese, kasama niya si Congresswoman Leila de Lima. So maraming salamat po sa inyo. At nagsampa rin ng kaso yung ibang grupo. Kaya sa lahat sa inyo nagsampa ng kaso, maraming salamat at nabuksan ng Supreme Court ang mga magic sa pagsasagawa ng budget sa ating bansa. So LC sa sa Bedra. At din narinig ko si Maharlika tungkol sa impeachment na luto na daw ni Satanas. Totoo ba ito? Well, hindi ko alam kung paano sinasadya pong lutuin yan. Pero siyempre, hindi naman lahat pakan. May kumukontra pa rin. So, wala ka bang balak tumakbo? Ang that will entail a lot of money, no? Distoy, kailangan magre-raise siguro ako ng pondo para kung sinong gusto sa aking tatakbo senador ay mag-contribute sa bubuo po ako ng trust fund para sa pagpatakbo ko ng senador o di kung ano man ang tatakbuhan ko. It's either baka congressman o baka senador, pero mas mahal po ang takbo ng senador ng congressman. Mas mura pag mag-senador lang ako kasi wala akong gagawin sa pagkampanya. Mag-ikot pa na ako, puro na lang po ang gagawin ko ay live stream sa aking kampanya. At makiusap ako sa lahat ng mga vlogger na i-guest nila ko sa kanilang mga programa para makausap ko ang lahat, majority ng mga botante. So anyway, balik tayo dito sa to. Ano ba yung budget o natanungin natin? Ang budget po na tinatawag, yan po yung formal na pangalan ay General Appropriations Act. Kung ano ang batas na tawag na yan, General Appropriations Act po, diyan po nakalagay ang lahat ng gastusin ng bansa para sa isang taon. Pero usually po ginagawa yan sa kasalukuyang taon para sa susunod na taon. So para sa 2027, nakahanda na po ang budget na ginawa
ng opisina ni Bongbong Marcos. Katulong niya ang Department of Budget and Management. Sa lahat ng secretaries, ang DBM secretary po ang bumubuo ng budget. Ayon naman po yan sa guidance ng Office of the President kung ano ang tutok niya sa gastos. Of course, ilalagay muna dyan yung gastusin bawat opisina. Sweldo ng tao, patakbo ng mga opisina, mga kuryente, tubig, papel, lahat, gasolina, krudo ng lahat ng opisina. Pagkatapos niyan, may idadagdag silang budget para sa mga sweldo ng mga tao at idadagdag yung budget para sa mga pension o di kaya mga other expenses na kagaya ng mga members ng mga bar, ng mga abogado, members na kung mga engineers, lahat ng professionals ay ang gobyerno na amo nila ang nagbabayad ng kanilang tinatawag na professional memberships. So kagaya sa mga abogado sa Integrated Bar of the Philippines, at every 3 years, mayroon tinatawag na mandatory continuing legal education. Ang mga abogado ang magbabayad din ng gobyerno. So diyan kukunin ang budget niyang ginagawa. Tapos, pagkatapos niyan, alamin nila kung may marami pang pera, saka sila papasok ng kanilang project. Bawat departamento may project yan. Kung sa education pag-usapan natin, lagi po yan may project na pagpapatayo ng school. Kung sa Department of Health, laging may project yan para sa mga ayuda para sa mga mahirap na ma-ospital. At mayroong budget yan para sa mga government hospitals, kagaya ng Philippine General Hospital at iba pa sa buong bansa. Tapos, ang Department of Justice may kanya-kanyang budget din. Supreme Court may kanya-kanyang budget din. Lahat po. So, ngayon, ganito ang tanong. Pero pinakamatindi sa lahat ng departamento ng Pilipinas ay ang tinatawag na Department of Public Works and Highways. Yun po kasi ang in charge sa pagpatayo ng mga building na halos pangkalahatang building. Yan din po ang nagpapagawa ng tulay, paggawa ng kalsada, at nitong huli, naging paborito nilang gagawin ay ang 3 taon na flood control projects. Dito po natunghayan sa overall story, which is verifiable, demonstrable ang ebidensya na nagsasabi na since 2022, nagkaroon na dahil po sa tutok nila sa flood control na dinaan yan sa Regional Development Council na sa leadership ng national government, ang pakay nila na kapag isip po sila, Sister Lordelita Cañete Mirafuentes, let's be friends. Sa lahat ng Alcutans ay magandang umaga po sa inyo lahat at let's be friends. Si Albert Ingito, si Brad Albert Ingito, baka manood din. Alam ko nanood lagi si Kuya Willie Gomez, si Kuya Nestor Andoy, tapos silang mga iba pa mga Alcotans na nanood lagi sa atin. So ngayon, paborito nila itong flood control dahil ang kaisipan sa nato napakaganda. Kung magkaroon ng flood control, maraming mga palayan ang maisasalba natin mula sa baha. Kasi every year po, hindi naman napiperfect ng ating mga magsasaka kung ano ang panahon sa pagtatanim ng palay. So marami rin po sa mga ating mga magsasaka ay nagtatanim pero hindi nila magkakabagyo. Pag magkakabagyo, ang palay na tinanim ay baliwala na. So, bilyon-bilyon po nawawala sa atin at maliban dyan, napipilitan pa tayo mag-import ng bigas nang dahil walang tinubo ang ating mga palayan. So, ang kaisipan niyang flood control project ay ganyan. Additionally, ay maiwasan ay pagkakasira ng mga bahay sa bawat bayan kung may maayos na flood control project. Kung meron man lalabas
na mga tubig kokonti na lang at maasikason, makayang-kaya iharapin ng mga mamamayan ang mga problema sa baha. Yan po ang kaisipan niyang flood control projects. Tapos, tinukoy nila ang magiging dahilan, lagi pong dahilan ng baha ay mga ilog natin. So, sa mga ilog, kasi umaapaw yan, dahil pag ulan ng malakas, mapupuno ang ilog, yung tinatawag namin pagtakbo ng tubig mula sa itaas, sa bundok, pababa, mag-ipon sa ilalim, ang tawag namin yan runoff. No? Tawag namin mga engineers, runoff. So, pag-ipon ng tubig, susubra aapaw ngayon sa natural na kaya ng mga ilog natin. So, kuminsan ang ilog natin ay tinatawag na silted. Marami mga buhangin sa baba. Kailangan i-desilt siya, kukunan. Kasi kaya usually may nakita ka sa bawat probinsya, may desiltation at ang isang pamamaraan ng desiltation nila, ipa-farm out nila sa mga gustong kontraktor na mag-apply sa gobyerno ng permit para ikukwari. So magkakwari sila ng buhangin, bato at ibebenta, magbabayad din sa probinsya. Isa rin po yan sa pamamaraan na luluwagan ang mga daluyan ng tubig. So, with that, napakaganda ng plano para mawala na yung baha na sumisira sa mga bahay ng karamihan sa ating mga kababayan. So, ngayon, siyempre, hindi mo na maiwasan, may bagyo, dadaan yung malakas na hangin, pero may dala pang tubig. Kung may sobra man, kukunting tubig, at least doon muna dadaan. Dapat yan ang taktika, mula dyan, papunta sa dagat, direkta. Okay? But the problem is, nakalimutan natin na ang totoong dahilan kung bakit maraming tubig na dumadaloy sa mga ilaya natin ay dahil wala na pong mga puno, kulang na mga puno sa bundok. So kung kulang ang puno sa bundok, yung mga tubig ay wala nang sasalo ng tubig na binuhos ng ulan sa bundok. At iyon ay didiretso dadaloy sa mga kabahayan, sa mga palayan, lahat ng mga kabukiran. Yan po ang nangyayari. So, ibig sabihin, dapat sana, kung ako yung presidente, kasabay ng flood control projects, ay magpapatanim ako, ibuhos kong pera ng pamahalaan, magpapatanim ako ng maraming puno. Ang gagawin ko para maraming mga tao magkaroon ng trabaho sa mga kanayunan, magbibigay ako ng bayad sa bawat tao na magtatanim ng puno sa mga bundok. Kasi halos lahat ng probinsya natin may kani-kanyang bundok tayo. Lalo na dyan sa Luzon, ang lawak niyang Sierra Madre Mountain Ranges. Mula yan sa Ilocos, papunta sa Bicol, yung mountain ranges. So yan pa lang, kahit yan lang ang tataniman natin, ang lahat-lahat na yan, ay malaking tulong na sa mga bayan sa Luzon at hindi na babagsak na malaki ang tubig at makukuha na. Ang problema naman po natin ay naubos na po ng mga kaingin at mga illegal loggers ang ating mga puno sa bundok. Ganon din sa Visayas, sa bawat isla, mayroon ding problema ganon. Ganon din po sa Mindanao na pinakamalaki na isla pagkatapos ng Luzon ay halos wala na rin pong mga puno sa ating mga kabukiran. So, sa kabundukan, kasi pasensya ka na, pag Bisaya ka kasi na speaker, ang bukid kasi sa amin bundok eh. Kaya, pero sa Tagalog ang kabukiran, yun ang farm. Ang tawag naman sa mga Bisaya, sa Waray, Ilonggo, Cebuano, ng kabukiran ay uma. Kaya naalala ko tuloy yung kaklase ko sa high school na si Miguel de los Santos, na cheerleader namin sa aming cheering squad nung high school kami. Sabi niya, uli sa uma, kay wala kamo kusog, kag wala kamo pulos, nga katulad ka dya. Naalala ko yung mga chanting namin dun sa kwan. So anyway, napakaganda ng plano sana ng flood control, maglalagay ng dike sa gilid ng mga ilog. So ang dike,
dalawang klase po ang dike sa mga ilog natin. Yung dike na pahagilid, kasi nga slope, tapos ang ilog sa gitna. Tapos may dike na patayo. Yan ay kung puno-puno ng tubig, ipatayo ng dike papunta sa palabas ng daluyan. So, sa Metro Manila, ang mga dike ay patayo. So, yan tawag na dyan, mga retaining walls na yan. Pero ang ginagawa sa disenyo, which is very good naman po ang disenyo kung nasunod lamang. Ang disenyo po, bilang civil engineer pa ko, maganda po ang disenyo. Kasi ganito yan, kung ilog, gaganon ang may slope, 45 degrees, kasi the most stable inclination ng mga lupa, mga buhangin, ay 45 degrees. So, ngayon, sa 45 degrees na yan, ipapatong mo ngayon ng simento, kapalan mo ang simento na mayroon kang kabilya sa gitna para hindi po sila may resistance ang ating mga semento against the forces of nature. Kasi kung may kabilya po, hindi kagad yan mabibreak at matibay po yan. So ngayon, ang nangyari, dapat ganun ang disenyo. Pagkatapos, ikompitin mo kapal ng bakal at saka isa pa. Pagkatapos ng bagsak ng slope, papatog sa ngayon sa ang disenyo nila ay sheet, steel files, no? Steel, ang tawag namin, steel fabricated mga sheet files. At ang lalim ng disenyo nila ay nasa dapat mga 16 feet, ang 12 feet baon. So, ang 4 feet or 3 feet nakanlutang, kikita sa tabi ng dagat, ng ilog. At yun doon papatong ang beam, may papatong ka sa dulo ng mga taybay, mga bakal, ipatungan mo ng simento at doon sa simento na yun papatong naman ang mga slope. Tapos mayroon naman na stand, patayo. Ang patayo naman, sheet piles din ang ginagawa ng disenyo, tapos pinatungan ng beam at patibayin. At usually lahat na disenyo ay maglalagay ng makapal na simento, magiging kalsada sa gilid ng dalawang pampang ng mga ilog. Pero problema, hindi natuloy. Natuloy man yan, pero hindi nasunod ang design. So, ngayon, kung hindi nasunod, anong ginawa na? Nagkaroon po Toy, Tagamura, nagkaroon po na sila ng hanap buhay ang mga congressman, mga kontraktor, at umabot po yan sa the highest level, sa Office of the President dumating. Ang iniisip kasi nila, masyado silang kumpensa na kahit ulan ay hindi yan wawasakin ng ulan. Alam mo naman, matalinhaga po ang tubig. Sabi ni dito sa Tagamura, actually po, Sir Toto, hindi lang po ang flood control ang may anomalya sa farm to market road. Grabe po yan. Kasama po yan, next thing na kinakahuyan nila ng pera ay FMR, yung farm to mansion road. Ay, may nakita pala ako na farm to mansion road, ang dulo niya hindi mga farms, kundi bahay ni Ping Lacson, mansion, resort niya, kabila resort ng kaibigan ko. Pero ang papunta doon sa ilalim ng Tagaytay, halimbawa po sa Tagaytay ka, tapos sa gitna ng Tagaytay mayroong mga malalalim na lupa dyan. Marami ng bahay dyan. Bababa ka ngayon, wala ka ibang daanan kundi farm to market road. Bababa ka, wala ka ng farm na makikita. Ang makikita mo puro mansion na. Mansion ni Ping Lacson, nakita ko doon. Ping Lacson, please explain. Ayaw ko nang mag-identify pa ko, may kuha po akong litrato sa mansion mo. Pero hindi ko po ilalabas yan. I'll give you an opportunity to explain kung bakit. At bakit sigurado ako na ang mga lupa pong yung pinuntahan dahil farm to market roads, hindi po aaprobahan ang farm to market roads kung ang papuntahan niya ay mansion.
kailangan pag farm to market roads, ang dulo ng FMR na kalsada dapat mga palayan, o di kaya mga taniman ng mga mais, taniman ng sorghum, taniman na kung ano-ano. But this time, ang nakatanim po ay mga resorts, mga mansion. Kagaya ito, mansion po ni Lacson. Lacson gusto mo i-expose na kita dito. So, yan ang mga pinagkikitaan. So, ngayon, because of that, lumago ang kanilang ang kanilang kasakiman sa pera. Kaya ang nangyari, binuhusan nila ng pera ang project ng FMR or Farm to Mansion Road at saka yung flood control. Alam mo, Encarnacion, LC Saavedra, sa bukid naman kailangan po hukayin ang mga, sabi niya, mga sapa dahil babara ng mga lupa. Oo nga no, tama ka na marami ng sapa na nawala. So, good morning Encarnacion. At tapos si LC Saavedra, sabi niya uli, attorney, hindi na po dahil sa ubod ng kahoy, ang problema talaga dahil ang drainage sa Ebarado. O sige, ngayon ito po ang nakita natin. Ang sistema po na tunghayan natin sa Kongreso na nagsalita po sila ni Bryce Hernandez at saka ibang mga engineers. Sadya pala nila Distoy Tagamura at saka si LC Saavedra. Sinasadya po talaga pala ng mga engineers ng DPWH na mag-design at pag mag-compute kung magkano ang gastos, dinudubli nila ang gastos. Kasi alam nila na nakawin ang kalahati, may natira pa rin kalahati na sapat naman para matibay ang mga flood control projects. Pero ang problema sa sobrang gahama nila, ghost na hindi pa ipagtatayo. Kung tatayo, binawasan kasi hanggang sa 30% na lang natira sa kontraktor para ipatayo. So what do you expect? What do you get? Wasak. So ito ngayon, dahil sa panahon lang po ni Marcos nangyari yan. Hindi po sa panahon ni Duterte. Paano mangyari ang flood control project sa panahon ni Duterte na panay COVID? Wala pong trabaho sa panay sa COVID, kukunti lang po. Ngayon, ang nangyari, 2023 ang umpisa ni Bongbong Marcos sa pagbudget, yung 124 na flood control budget ni Duterte sa 2022, tumaas yan, nag-184. Pag sunod na 2023 yan, 2024, tumaas naman, naging 250 billion. Budget yan iyan yung appropriated. Tapos, kasunod taon naging 248 yung 2025. 2026, maraming project pa sila ilagay, kaya lang nabisto na, tinanggal. Pinalitan nila ng FMR, Farm to Market Roads. So, ang SISTE, 250 billion ang average ng budget na general appropriations ng program siya kasi may pundo. Pero mayroon pa pala unprogram. Umabot sa 500 billion para sa unprogram pa naman. So yan po ang dahilan dyan na discover na ng ating Supreme Court dahil sa petition na sinasabi ko ay umutos sa Supreme Court sa Office of the Solicitor General na magsumiti sila ng tinatag ng records ng Bicameral Conference Committee. Very obvious, dyan pala sa Bicam nangyayari ang lahat ng mga singit na insertion na ilalagay sa unprogrammed appropriation. So, ang hiningi ng Supreme Court, lahat ng supporting papers, bakit nilagay nilang project na ganito doon sa unprogrammed. At hiningian din sila ng papel para ipatunayan na kung ano ang sistema nila, lahat ng mga pondo na na-release para sa unprogrammed appropriations ay mabibisto. Ngayon, mapapansin mo sa lahat ng
Unprogrammed appropriations, yung flood control project at saka mga farm to market roads ang pinupunduhan. Pero bakit yung ibang unprogrammed appropriations kagaya ng pagpatuloy ng railway, commuter railway sa Calamba, papunta sa norte, hindi na pinupunduhan? Bakit inuuna punduhan yung mga flood control? At yung iba pa mga punduhan natin na mga kagaya ng senior citizen, hindi na binibigay. So, mamamatay lang senior citizens, walang tinatanggap na pension. Yan po ang katotohanan. At because na nakita ng Supreme Court po, ito inutos ng Supreme Court. So ngayon, ano ngayon ang nangyari sa utos ng Supreme Court? So ang nangyari po sa utos ng Supreme Court ay ito, nakita natin, nagrason, sinita ng Supreme Court si Darlene Berberabi, ang Solicitor General kung bakit wala. Tinuro ni Darlene Berberabi na ayaw magbigay ng Senate ng mga papel na hiningi sa Supreme Court at ayaw rin magbigay ng House of Representatives. Sino president ng Senate? Sino president ng ano? Yun pala. Kaya dapat ilagay si Win Gatchalian para harangan yung pag-utos sa Supreme Court na kukunin ang mga papel. At ganun din sa House of Representatives, hindi nila binigay. Ang sinabi lang nila, ang pwede naming may bibigay at nagbigay nga ay yung tinatawag na Bicameral Conference Committee report. So doon kasi sa bicameral, nagkalokohan. Ngayon, para maintindihan niyo po, ano ba yung bicameral? Ito po, ikwento ko sa inyo ang proseso ng budget para maintindihan niyo kung anong bicameral or bicam. Ganito po yan. Sa ilalim ng batas po natin, may nakalagay sa Article 7, Section 22, Office of the President. Mula po sa tinatawag na BSAF, ay gagawa ng budget ang presidente. Ano yung ibig sabihin ng BSAF? Budgetary Support and Expenses Fund. Ibig sabihin, sa very essence ng Supreme ng ating Constitution, ang pwede lamang gawin na isama sa budget yung nakalagay sa Section 22 Article 7 na nagsasabi kailangan may BSEF. Ang budget mo may support for the expenses na pundo. So, i-determine na yan ng Office of the President at sa pamamagitan ng Department of Budget and Management. At pag madeterminan na yan, ay gagawa ngayon ang proposed budget, ang Office of the President, sa pamamagitan ng National Expenditure Program na kung tawagin, at ang gagawa niyan ay Department of Budget and Management. So ngayon, pagtapos na gawa, ayon sa batas, ay ibibigay yan sa House of Representatives, yung mababang kapulungan. Tapos sa mababang kapulungan naman, ang gagawin nila ngayon, balasahin nila yan. Papasok na ngayon ang interest ng bawat congressman. Mas gusto ko, marami akong kalsada sa aking distrito. Gusto ko, marami akong flood control project sa aming distrito. Ganun po nangyayari. So, kawawa po yung congressman na hindi kaalyado ng majority. So, kaya ang mga congressman naghahabol sa majority kasi ang hinahabol po ng lahat ng congressman ay mabigyan sila ng kanilang proyekto. So, anong tawag mo niyan sa congressman? Parang representatives of projects in the Philippines na rin, hindi nako. So anyway, ganun po ang kalakaran. Pagkatapos nila mabalasa, kani-kanyang mga malalakas sa Kongreso, sila itong mga small committee na sinasabi ni Toby Chanco, sila po nakipag-work kapag trabaho sa chairman ng Appropriations Committee. Ang chairman po ng Appropriations Committee ay siya po ang magsasabi kung paano balasahin ang budget. So in other words, in most likelihood na mangyayari, hindi na po nasunod ang budget na panukala ng presidente. Nakakain na yan, nababasura. Maraming tinatanggal at ipinapalitan ng kanilang gustong proyekto.
Ngayon, ibig sabihin ba, labag ba yan sa ating konstitusyon na nag-utos na dapat ang budget na isusumiti sa House ay masuportahan ng pera na tinatawag na BSEF, Budgetary Support and Expenses. Tingnan natin ang BSEF. Tingnan kasi ayaw ko magkamali ako. Dali lang. Alamin ko ang BSEF. Yeah, ito makita natin actual. Lagi ko nakalimutan BSEF eh. Ito po. Budget of expenditures and sources of financing. Yan pong ibig sabihin. So, nakalagay po sa Article 7, Section 22. The President shall submit to the Congress within 30 days from the opening of every regular session as the basis of the General Appropriations Bill, a budget of expenditures and sources of financing, including receipts from existing and proposed revenue measures. Yan po ang nakalagay sa Articles 7, Section 22. So ngayon, yan lang ang ibig lang sabihin yan po. May karugtong pa siya sa Section 25, Article 6 naman, na pwede i-increase ng congressman ang budget. Tingnan natin ah. Nakalagay, tingnan natin yung 1987 Constitution. Ito. Four, five, six. Yan nakalagay. All appropriations bill kasama ang revenue or tariff bills or bills authorizing increase of the public debt, bills of local application, and private bills shall originate exclusively in the House of Representatives. So yan po kasama ang General Appropriations Budget Bill. So sinabi to, Section 25, Congress may not increase the appropriations recommended by the President for the operation of the government as specified in the budget. The form, content, and manner and preparation of it shall be prescribed below. Sinabi pa rito, no provisions of enactment shall be embraced in the General Appropriations Bill unless it relates specifically
to some particular professions therein. Any such provision or enactment shall be limited in its operation to the appropriations to which it relates. The procedure in approving appropriations for the Congress shall strictly follow the procedure for approving appropriations for other departments and agencies. A special appropriations bill shall specify the purpose for which it is intended and shall be supported by funds actually available as certified by the National Treasurer to be raised by corresponding revenue proposal. No law shall be passed authorizing any transfer of appropriations. However, the President, the Senate, the Speaker of the House of Representatives, the Chief Justice of the Supreme Court, and the heads of constitutional commissions may by law be authorized to augment any item in the General Appropriations Law for their respective offices from savings in other items of their respective appropriations. Discretionary funds appropriated for particular officials shall be disbursed only for public purposes to be supported by appropriate vouchers and subject to such guidelines as may be prescribed below. If by the end of the fiscal year the Congress shall have failed to pass the General Appropriations Bill, the ensuing fiscal year for the ensuing fiscal year, the General Appropriations Law in the preceding fiscal year shall be deemed reenacted. So, hanapin ko nga dito yung probeso na nagsasabi na no law So, nakalagay din po sa ating batas na yung pinropose ng Office of the President ay pwedeng increasean. The word increase, take note of the word increase. Joey Tamayo, watching from Maryland, USA. Say thank you po. Si Cesa, good day po, Dr. Toto, sa lahat. At tapos si D634, script ng BBM admin sisihin ang mga Duterte para pagtakpan ang oral argument sa national budget at flood control. O, ito tayo ngayon. So, ibig sabihin po, bawal sa mga congressmen na tanggalin ang mga project na pinopropose ng president. Kasi ang nakasabi, Congress may increase the budget of the president, but the total appropriations shall not be more than the total. Sana ba niya? So anyway, yan po ang sugo ng ating batas na sa Constitution na hindi pwedeng ang pwedeng inkisan pero yung total, halimbawa, 6.3 billion trillion na nakaraan, hindi na pwede taasan ang total. At may limitasyon din, kailangan mas pinakamataas na budget ang education. Pero nung 2024, 2025, dilampasan ni Bongbong yan. Mas malaki, umabot for the first time in history. Umabot mahigit 1 trillion ang budget ng
DPWH. Ang budget po ng education ay bumaba po mga 900 lang. Ngayon, para ma-justify nila ni Bongbong na tama sila sa Constitution, kinonsideran nila or tinrik nila yung budget sa Philippine Military Academy bilang educational budget. Yung budget para sa Philippine National Police Academy, tinrik nila as educational budget. Yung budget nila sa Philippine Merchant Marine Academy, yung PMMA, paralan po sa mga magko-coast guard, kinonsidera din po nila na education budget. Yung budget din po sa Development Academy of the Philippines na para sa mga professionals na mga nagtatrabaho sa gobyerno at yan po doon sila mag-aaral ng masteral ay kinonsidera ng budget ng education. Kaya para tumaas kaysa budget ng DPWH. Ganun kalupit si Bongbong Marcos. So ngayon, nang tinaas na, ano nang nangyari ngayon? Ipapasa pag matapos na ng Kongreso, ipapasa sa sa Senate of the Philippines. Sa Senate naman, mga senador may kanya-kanyang proyekto din sila. So bababuyin na naman nila yung ginawa ng House of Representatives. Yung gawa ng House of Representatives na budget, magmula sa proposal ng President, ay binaboy na. So, ibig sabihin, marami sa mga budget na gusto ng President ilalagay ay nawala. Pagdating sa House of Representatives, pag inakit mo pa sa Senate, marami pa rin nawawala. So, with that situation, ladies and gentlemen, anong nangyari? So, magkaroon ng ibang version sa budgeting ang House, magkaroon din ibang budgeting ang Senate. So, para ma-reconcile o mapagsigo-sigo ay bumuo by implication, hindi wala sa Constitution yan, pero because of the necessity ay kailangan bumuo ng tinatawag na committee na kasama ang representante ng House at representante ng Senate. Pag-isahin nila, i-reconcile nila kung ano yung hindi nagkatugba-tugba at pag-isahin. At kung matapos na, ibalik sa kani-kanyang House at Senate at dito bubuto ulit panghuling boto ang members ng Senate at members ng House at ang tawag ng pagbubuto na ratification. Hindi na sila otorisado mag-question. Bubuto na lang sila ng yes or no. Magkabuan. Tapos kung majority yes, magiging iimprinta na ang Bicameral Conference Committee report at pipirmahan ng Senate President, tsaka Finance Committee Chairman, at tsaka siyempre yung Secretary General. Pipirmahan din yan sa counterpart ng Speaker of the House, Appropriations Committee Chairman, at tsaka yung Senate as House Secretary General. Pagkatapos mag-imprinta ng final bill, pipirma na lang dalawa. Senate President at saka yung Secretary General. At sa kabila, pipirma din katabi ang Speaker of the House at saka Secretary General. Pag mapirma na yan, ipasa na ngayon sa Office of the President. So Office of the President, may karapatan siya magtanggal. Pero wala siyang karapatan magdagdag. Pwede lang siya magtanggal, hindi pwede magdagdag. So with this, pinirmahan ni Bongbong yan. Marami siya tinanggal, pero ano rin, ang mangyari, nakikita natin, ang laki-laki po ng unprogrammed appropriations. Lahat po kasi na hindi na ipasok sa may pondo, magagalit siyempre ang mga congressmen at senador. Kaya para kompromiso, ilagay na lang doon sa tinatag na sa unprogrammed appropriations. Wala namang pondo, papayag ba? May magic po sila dyan. Ganito po ang ginagawa ni BBM. Pag mag-implement na po ng project, ay marami silang proyekto na hindi ipapatupad. So after 3 months, i-declare nila na savings ang pera na pag inilalaan sa isang project na hindi na tinuloy. At kung hindi na tinuloy, nilagay na sa tinatawag na flood control. So mamimili nila sila, kung may kada sobrang pera, mamimili sila sa flood control na unappropriated
na program, unprogrammed appropriations, mamimili sila ron. Doon lang ilagay ang pondo. So, nangyari po ito sa panahon ng si Sara po ang Secretary ng Department of Education. Alam niyo bang dahilan kung bakit walang mga building ng naitayo sa panahon ni Sara? Kasi po, ang mga congressman lapitan sa kanila, gusto na pagkakitaan pa pati mga schools, kaya hindi na po pinatayo ni Sara ang mga eskwelahan na dapat na building na itatayo sa panahon niya. So ano nangyari? Dahil hindi na pinatayo, nagiging savings ngayon ang budget sa schools sa Department of Education. At nilipat yan ni Bongbong doon sa flood control. Ganun po yung katindi. At dahil doon, pesta na naman sila. Happy days are here again. Yung sabi nila, yan po ang resulta. Kaya, tingnan natin. Tingnan nyo si Bongbong po, sigurado ko ang utak nito na bakit hindi sinabit sa Supreme Court ang hinihingi ng mga justice na mga supporting papers para sa mga bicameral na unprogrammed appropriations hinanap nila. Ito po yung amo dyan. Iyan po ang utak dyan. Si Bongbong, si Amina Pangandaman, si Martin Romualdez. Yan po ang mga utak dyan sa script nila. So with that, ano na ngayon ang nangyari? Ito na ngayon. Titingnan natin sa report po ni Leandro Ligarda Libeste. Napakarami po ng unprogrammed appropriations. Dali. So ito po ang record ni Leandro Ligarda Libeste. Record po ito mula sa dokumento na nakuha niya kay Yusek Cabral. Nung buhay pa ko, no? Pero alam ko buhay pa rin siya hanggang ngayon eh. Ito po. Ano sabi ni Leandro Ligarda Libeste? Palakihin po natin. Narito ang top contractors, sinabi niya. Top contractors ng 213 billion DPWH projects na nagmula lahat sa unprogrammed appropriations. Kabilang ang 60 billion noong 2023 at 153 billion noong 2024 na pinunduhan ng PhilHealth at PDIC. Kumpara sa top 15 flood control contractors na nakakuha ng 20% of flood control budget, ang top 15 na unprogrammed appropriations contractors ay nakakakuha ng mahigit 30% ng UA budget, kung saan tila mas maanomalya pa ang alokasyon ng mga kontrata. Karamihan ng unprogrammed appropriation projects ay flood control at ang pumili ng project na ito ay hindi ang Kongreso kundi ang DPWH. Kaya ang tanong, bakit inilaan ang pondo ng PhilHealth at PDIC sa flood control? At sino na kinabang dito? Maaring tanungin ang mga kontraktor kung sino ang kausap para makakuha ng proyektong pinunduhan ng PhilHealth at PDIC. So ito po yung mga contractors. Number 1, SunWest Incorporated ni Saldico. Number 2, MG Samidan Construction na ito taga Cordillera. Number 3, New Big 4J Construction Incorporated. Tapos Aqualine Construction, Libron Construction, DT Risio Incorporated, Top Notch Catalyst Builders, HJ's Construction Services,
Silver Wolves Construction Corporation, ito yung kay Eric Yap saka Idvick Yap na kumita na malaki. Number 10, Legacy Construction Corporation. Kumusta na pala si Idvick saka si Eric Yap? Ba't walang kaso sa kanila? So, Legacy Construction Corporation, ito yung malaki rin ito. Highton Construction and Development Corporation, ito yung sa kapatid ni Saldico. So, Wacon Builders and Construction Supply Corporation. QM Builders, kapatid ito ng nagbigay ng campaign fund para kay Bongbong Marcos. Anori Construction, Alri Construction Services, Vicente Tilao Construction. Tapos City Leonso Construction and Trading, taga Bicol naman ito. Newington Builders Incorporated, JGPR Construction Services, Stex Enterprises, ito po sila. So, sa Sunwest, nakakuha ng 11 billion. AMG Samida nakakuha ng 6.8 billion. Ang New Big 4J Construction nakakuha ng 4.998 billion. Ang Aqualine Construction nakakuha ng 3.55 billion. Ang Lebron Construction nakakuha ng 3.4 billion. Ang DT Ratio Incorporated nakakuha ng 3.25 billion. Ang Top-Notch Catalyst Builders nakakuha ng 3 billion. HG's Construction Services nakakuha ng 2.9 billion. Silver Wolves Construction Corporation nakakuha ng 2.9 billion. Legacy Construction Corporation nakakuha ng 2.8 billion. Highton Construction nakakuha ng 2.7. Wacon Builders and Construction Supply nakakuha ng 2.47 billion. QM Builders nakakuha ng 2.3 billion. Anori Construction nakakuha ng 2.25 billion. Tapos Alre Construction Service nakakuha ng 1.9 billion. Vicente Tilao Construction nakakuha ng 1.9 billion. City Leon sa Construction and Trading nakakuha ng 1.8 billion. Newington Builders Incorporated nakakuha ng 1.75 billion. JGPR Construction Services nakakuha ng 1.725 billion. STX Enterprises 1.656 billion. Yan po. Yan po pinuntahan ng pondo. So, hindi ba nakakalusaw ng damdamin? Ano kayang gagawin natin ito? Anyway, natutuwa ako at andyan ang Supreme Court. Talakay ngayon ang tinatawag na unprogrammed appropriations. So sabi, magtawag na ako Saak Al-Habal. Dr. Toto, maing buntag diha watching from United Arab Emirates with love. Wow, I love you too. Tapos si Tekla, good morning po Dr. Toto, watching from Oregon, USA. Wow, good morning. Tapos si Helen Baguio, good morning Attorney Tirador. Kamuti Moto, shout out bro at Toto Tirador. Wow, bro. Kamusta mga Alcosans? Ching Philip, BBM is abusing his power. He serves for his interest and not for the Filipino people. So, Ching Philip, good day po from Alberta, Canada. Wow. So, Joey Tamayo, Boss Toto, watching from Maryland, USA. Mga Bendalo, sila po solid Duterte supporter. Tapos, Cesa D. Tapos, sino pa? Script ng BBM admin, sisihin ang Duterte. Ganun nga po ginagawa ng Distoy Tagamura. Halimbawa, pag ang nakaw ng 10 million, 10 daliri ang puputuran. Wow, grabe, malupit Dapat nga, gawan daliri, Kaya imbes na makatulong, ang ginawa nila na flood control, nakasama pa. So, LC Saavedra, sa bukid naman, kailangan po hukayin ang mga sapa dahil pagbabara sa mga lupa. So, Encarnacion, so nabasa ko na iba, magandang umaga po sa inyo. At Helen Baguio, 60 billion PhilHealth, 170 billion Philippine Deposit Insurance, 107 lang po. Pati na National Health Insurance System, kinuha pa. Okay, gusto ko talakayin ang ating health. Kausapin, hanapin ko mga sinabi ni Dr. Aliatson. Magandang umaga po sa inyong lahat. At paki-like po, paki-usap lang. At yung hindi pa naka-subscribe, mag-subscribe. At paki-share po kasi medyo bumababa ang ating mga viewership. Kaya kailangan ko ng tulong ninyo para magpatuloy pong aking educational campaign para sa mga mamayan
ng objective ko pagdating ng eleksyon ay alam na kung paano magboto. Okay? Anesito Danosos. Good morning, Bro Toto. Watching from Malaysia at sa lahat na nakikinig sa inyo. So, magandang umaga. Ito na po. Maraming salamat, mga kababayan. Ang api ay naging api dahil siya ay nagpapapi. Tandaan niyo yan.